Magandang hapon po sa ating lahat. Ito na naman po si TPL4 Podcast. The Political Labandera, naglilingkod sa inyo ngayong hapon, March 20 po ng hapon. At ngayon po ihatid ko po sa inyo yung mga balita na baka hindi po ninyo napapansin. At shout out nga po sa mga kasamahan ko, kaya Nyolo, kaya Tita Admin Rich, kay Banat Boy Magdirigma, at pagpunin nyo din silang kaligtaan subaybayan dito po sa YouTube. Tayo po ay nagsisimula pa lang at sana po mag-subscribe po kayo sa akin at sa aking mga kasamahan. At yun nga po, ang ibibigay ko po sa inyo yung mga balita na baka hindi ninyo napapansin. At unahin na po natin ito, the development po ito ngayong araw, ang patungkol po sa former Public Works District Engineer na si Henry Alcantara at isang kontraktor na nagngangalan si Sally Santos na nawala na po sila, inalis na po sila officially sa kaso ng flood control doon po sa Bulacan. Ito po ay bunsod sa kanilang pagiging papasok na po sila sa Witness Protection Program. Sila po ay state witness na po ngayon sa kaso. So bilang yun po yung ano nila, transition. Respondente sila sa kaso, pero dahil sila ay nag-state witness, tatanggalin po sila doon bilang respondente at sila po ay magiginang witness sa kaso. So ito nga po ay official na po ito ngayong pong araw, kahapon pa pala, at talagang nilaglag na sila sa ang kaso po nila ay graft, 3 counts ng graft at malversation case related sa yung anomalous flood control projects doon sa Bulacan. Tinanggal na po sila. Ang rason po nga ano na po sila, napasok na po sila sa Witness Protection Program, WPP. State witness na sila, hindi na sila kasali sa kaso. Sila yung kukunan po ng impormasyon, sila po yung mag-witness sa kaso. At bunsungan nito nalaglag na po yung ang mga kaso laban sa kanila. Na-clear sila sa kanilang involvement sa malversation at saka falsification at saka violation nung violation ng RA 3019. Yun po ay ang tinatawag natin na Anti-Graft and Corruptions Act, if I am not mistaken. Yun po, si Sally Santos po, siya po ay ang contractor at ang may-ari ng SYMS Construction Trading. At kung sa mga nakaka-remember pa sa mga ganap, siya po yung hiram lisensya. Yung nagpapahiram ng lisensya ng mga lisensya sa construction sa DPWH. Siya yun po, si Sally Santos. At yung nag-testify po siya sa Blue Ribbon Committee na nakadeliver siya po ng approximately 1 billion cash sa mga DPWH officials between the period of, take note sa period ng time, 2019, nagsimula po ng 2019 at unfortunately 2025. Yun po yung nasa salaysay ni Sally Santos. At sa kanya pong may ginawa pong bagay si Sally Santos, kaya siya po ay isa sa mga napasok sa WPP.
ito na po siguro yung tinatawag natin na restitution to government. Bale, nagbalik po si Sally Santos ng 20 million pesos. Nagbalik siya sa gobyerno. Nagsauli siya ng 20 million pesos. Mga nangyari to, sa mga nakaka-remember, it happened around late last year. Nagbalik siya, tapos kasali pa dito from the 20 million niya na binalik, nag-turnover pa siya ng additional 15 million pesos. Nag-turnover pa siya ng 15 million pesos. So 35 million yung kanyang binalik. This happened last year pa. Mga around December last year. So, yun po, nung September 2025, doon na po tinatrabaho application para sa Witness Protection Program, WPP. Siya po ay naiiba sa kaso ng mga diskaya po. Pareha silang kontraktor. Ito si Sally Santos, contractor din. Yung mga diskaya, contractor din. Pero bakit kung magtataka kayo, bakit si Sally Santos ay napasok sa WPP at yung mga diskaya ay hindi pa napapasok sa WPP kahit anong depensa, abogado ni Senator Marcoleta dun sa mag-asawang diskaya, hindi pa po sila na WPP. Kasi nga po yung kinokontra kasi ni Senator Marcoleta yung restitution. Yung may kapalit, kinokontra po ni Senator Marcoleta yon. Yung pagsasauli ng mga, yung pagsasauli. Sa kaso po ni Sally Santos, nagsauli siya. Nasauli siya, siguro, yun na rin siguro yung kanyang paraan na maano yung kanyang konsensya, ano yung bigat ng kanyang nararamdaman sa sarili na hindi na kaya ng kanyang konsensya kung meron siyang nagawang hindi maayos, di ba? So ang current status nga niya is na-drop po. At hindi lang siya, pati po si District Engineer ng Bulacan District 1 yata ito, si Henry Alcantara. Hindi na po sila respondent sa kaso, sila na po ang So, ang remaining na lang na naakusado, ito pa, ito na lang po yung hinihintay natin ng mga developments na ngayon na si Alcantara ay prosecution witness na siya sa kaso, ay nakaschedule po siya mag-appear sa korte sa March 24. Sa March 24, 2026, next week, mag-a-appear po si Henry Alcantara doon sa korte in a separate malversation case against former Representative Saldico. At ito po ay labasin po to sa Bulacan, Oriental Mindoro po ito na kaso ng flood control. May mga pending po na plunder complaints, kung saan si Alcantara ay siya na po ay respondente at witness, involving si pangalanan natin, involving po si Senator Jinggoy Estrada at saka si former Senator Bong Revilla Jr. Bakit hindi sinali to bakit hindi sinali si Joel Villanueva dito? Hanapin natin mamaya kung kasali siya. Pero separate case na po ito.
Ang iba pang akusado na kagaya nila Bryce Hernandez at saka isa rin yung si JP Mendoza ay sila po ay respondante at saka magsisimula na po yung kanilang pre-trial sa April 13, magsisimula na po yung mga kaso kay Bryce Hernandez at saka kay JP Mendoza. So, yun na yun. Ito po yun sila. Ito po ay ang latest sa mga hindi nakikita tong mga news na to. Ito po ang latest sa Bulacan. Ano to ha? Bulacan lang po ito ha. Bulacan na flood control anomaly. Yan pa. Yung sa iba, madami pa talaga silang kailangan sagutin. For the meantime, sila na po ay sa ilalim ng WPP at sila po ay nagko-cooperate na sa gobyerno. At siguro naman makikita silang credible. Lalong-lalo na tong si Henry Alcantara, engineer po siya ng gobyerno district engineer po siya ng DPWH. So kung talagang meron talaga siyang alam, siya po ang isa sa mga tao na kukunan ng impormasyon. At masasabi natin na siya, alam niya yung operasyon niyan, first hand siya. Kahit pa man sabihin natin na siya po ay tumikim sa mga illegalidad, lalo na yung mga lifestyles. Pero kung siya po ay willing magsabi ng katotohanan na para makatulong at malinawan ng mga tao bakit nangyari yan, sige, larga. So ngayon po mga kaibigan, speaking of flood control pa rin issue at Senado pa rin na puntahan po natin itong isang maingay ngayon. Maingay po si Mike Defensor. Napakaingay. Sobrang ingay ni Mike Defensor. Na alam natin ewan ko ba, nag-shoutout po si Mike Defensor kay Senator Ping Lacson. Kahapon din po, nag-shoutout po si Mike Defensor kay Senator Ping Lacson na chairman ng Blue Ribbon Committee sa Senado at gusto niya na ipatawag ni Senator Ping Lacson sila Bersamin. Hindi po to si Lucas Bersamin ha. Ito po yung anong pangalan nito? Hindi po ito si Lucas Bersamin. Ito po ay yata yung kanyang pamangkin na si Adrian Bersamin. At si Olivar, si Traigib Olivar, yun yung gusto niya ipatawag. At ipatawag din yung kanilang 18 Marites. 18 Marites, gusto niya ipatawag sa susunod daw na next flood control hearing dyan sa Senado. Wow! Wow naman! Backgrounder po ha, si Adrian Bersamin po ay former undersecretary ng Presidential Legislative Liaison's Office. Yes, nandun po siya sa Malacanang. Si Traigib Olivar po ay former undersecretary ng Department of Education. Sino ba yung head ng Department of Education nung pagsimula ng termino ni PBBM? Yung 18 Marines daw at nag-rebranding na po pala sila yung 18 ex-Marines, hindi na po sila, wag daw po nila natin sila tawagin na ex-Marines. Kasi nga hindi naman talaga sila lahat ex-Marines. Ex-soldiers na daw sila tawagin. Rebranding po sila kasi mga sundalo naman daw sila ng katotohanan. Ang sarap sipain na to. So, gusto po ipapatawag. Wow, parang nag-uutos lang ng katulong to si Mike Diferensya, no? Kay Blue Ribbons Chairman Ping Lacson.
Sa unang-una pa, ilabas niya muna si Orly Gotesa. Si Mike Defensor po, nananawagan tayo kay Mike Defensor, ilabas niya muna si Orly Gotesa. Yun po yung una eh. Yun po yung talagang ex-marine niya. Bakit niniwan nila si Orly Gotesa sa ere? Asa na yun? Oh, kailangan siya na ngayon at para maging matibay yung inyong 18 soldiers. Asa na yun? Para bang nakikita ko sa ginagawa po ni Mike Defensor, yung para bang tipo ng taong may ADHD. Attention deficit disorder. Hyper siya. Parang ganun. Kasi ganito po yun. Isa sa mga trait ng ADHD po is sa adult ADHD, yung magsisimula ka po ng isang proyekto. Gagawa ka ng isang project. Focus ka ng isang project. Gagawa ka. Tapos, pag na-distract ka lang ng kahit ilang minuto, na-distract ka na ibang gawain, mawawala na yung, hindi mo na matatapos itong isang project na to, lilipat ka na sa ibang project, gagawin mo yon. Tapos, mawawala na naman yung, madidistract ka na naman, meron ka na naman nakikita ng ibang kahiligan, hindi ka pa nga tapos dito sa ikalawa, lilipat ka na naman sa ibang gagawain. Yun po ang tinatawag ng ganun na behavior, yung ina-manifest ni Mike Defensor, yung lipat siya ng lipat, gawa siya ng gawa ng isang bagay, pero hindi pa niya pinatapos yung una. Yun po ay ang isa sa mga trait ng mga taong kulang sa focus. Di ba ba? Parang ganun yung nakikita ko sa kanya eh. Yung gusto niya mangyari all at once. Parang gusto niya overstimulated siya. Hindi pa niya natatapos yung una, yung pangalawa, gusto niya nang gumawa ng ibang project. Oh, ganun siya. At ganun yung nakikita natin all across kasi maingay nga po siya. Lagi siya nagpapa-interview. Sa social media, sa mainstream media. Hindi pa nga niya na naayos yung kay Orly Gotesa na gusot nila, di ba? Gusot po yung nangyari kay Orly Gotesa, yung pagpresenta nila through him. Kasi siya po yung nagdala kay Senator Marcoleta kay Orly Gotesa. Gusot pa talaga yun. Kasi nga po, peke yung affidavit ni Gotesa. Yung notary public na sinabing pumirma sa salaysay ni Orly Gotesa ay umalma. Sinabi na hindi niya yun pirma. So, peke yun. Poison yung dinala nila na salaysay doon sa Senate. Blue Ribbon Committee kung saan si na ang chair, si Ping Lacson. Yun yung unang-unang naglagay sila ng poison doon sa Blue Ribbon Committee hearing ni Ping Lacson. Poison yun si Orly Gotesa doon. And ine-expect ni Mike Defensor na iaalaw na naman ni Senator Ping Lacson na bigyan pa ng 18 more poisons yung kanyang kanya Blue Ribbon na hearing. Would you expect? Siguro posible po itong dalawa. Posible po ipatawag si Adrian Bersamin. Yes, at saka si Trigib Olivar. Yes, posible po silang ipatawag. Pero yung 18 ni Mike Defensor, ang tanong ngayon is would Senator Ping Lacson risk another Gotesa incident? Kasi alam po natin yung 18 na sinasabi ni 18 soldiers recently po nag-appear po sila sa NBI at isinailalim na ilang ang kanilang mga sarili na gumawa ng kanilang mga sinumpaang salaysay, affidavit.
Sinalang po sila sa isa-isang one-on-one interview ng mga agents na NBI. Inimbestigahan sila, sumalang sila isa-isa, gumawa sila ng kanilang sinumpaang salaysay isa-isa. Okay, fine. Ang siste po, pagkatapos ng lahat na yon, hindi po, ayaw po pirmahan. Ayaw pirmahan ng mga sundelo. Ayaw nila pirmahan yung kanilang salaysay. At meron doon, iilan doon, gusto pang papunit ng kanilang abogado na si Libay Baligod. Gusto punitin. Kung ganun po yun, ibig sabihin, yung mga papel, posibleng kasi kaya nga po, may abogado. Tiningnan siguro ng abogado nung 18 na si Libay Baligod, nakita yung kanilang mga salaysay at a glance na realize niya na hindi nagtutugma yung kanilang mga kwento at kaya gusto niya ipapunit. Wow. Wow. Tapos ngayon gusto ninyo isalang dyan sa Senado. Ewan ko sa'yo, Mike Defensor, alam niyo po ba, mataas na po itong history ni Mike Defensor sa mga ganitong klaseng mga PRO. Year 2000s pa po. At isa sa mga hindi natin nakakalimutan, sa mga kasing tanda ko na dito sa social media ay yung Ador Mawanay incident. Early 2000s po ito. Hindi pa ako ganun katanda para makalimutan yung mga insidente ng Ador Mawanay. Madami yun eh. Doon po sa interesado, hanapin po ninyo yung aking may write-up ako dati. Na-write up ko na to dati. Hindi lang yung kanyang operasyon, PR operations ang tinalakay ko, pati po yung background ni Mike Defensor sa mining industry. May background po yan sa mining industry. Naging Department of Environment and Natural Resources po yan si Mike Defensor nung panahon ni dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Doon siya. So, doon sa mga interesado malaman yung background ni Mike Defensor sa mining industry, hanapin lang po ninyo doon sa The Political Labandera 4.0. I think nasulat ko yun somewhere. Hanapin nyo yun. So, ito po si Mike Defensor, operator po ito. Troubleshooter, you can say a troubleshooter kung yung imahe ng kanyang kliyente or kanyang principal tumatagilid. Gumagawa po yan siya ng chaos, gulo. Chaos operator yan siya. Kaya swak na swak po yan siya, yung kanyang expertise, sabihin natin expertise sa isang kagaya ni Sara Duterte na mahilig sa gulo si Sara Duterte. Kaya swak na swak po yan siya doon. So, pinagagawa niya na ngayon na alam na po natin kung i-connect nyo yung mga dots. Diba? Sino mo ba ang malapit na presidente na former president ngayon kay Sara Duterte? Diba si Gloria Macapagal Arroyo? At ito po si Mike Defensor. Tao po yan ni Gloria Macapagal Arroyo kahit noon pa. Alam namin yan. Kasi sumuporta rin po ako sa dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong siya pa early 2000, mid 2000s. Diba? So alam namin yung galawan ni Mike Defensor. Siya po yung yun nga, operator talaga siya. Siya yung pinupuntahan kung meron kayong kailangan aregluhin at gumawa ng distraction, deflection, whatever, para maano sa inyo hang mga So kung sino ba yung nagsabi noon,
kung gumagalaw si Mike Defensor out of the blue, gumalaw yan si Mike Defensor out of the blue, di ba? Meron something. Oh. Meron siyang may purpose. At alam natin yung purpose niya ay manggulo. So, yun na yun. Ewan ko lang na kay Senate Senate pro tempore Ping Lacson na po kung iimbitahan niya yung 18 na sundalo nila. Na meron nang sumabit na isang sundalo noong sa katauhan ni Orly Gutesa. Magi-invite ka pa ba ng another potential 18 na nagpakilalang ex-Marines na hindi naman pala mga Marines, yung iba ay driver bodyguard, yung iba ay nasa army, retired, yung iba ay nasa na dishonorable discharge, at hindi lahat sila ay naging tao ni Zaldico. Naging tao sila ng ibang mga personalidad. So yun pa lang po. Kung yun pa lang presenta nyo yung mga tao na yan na ex-Marines, tapos nung nalaman, nung binusisi yung kanilang mga individual na background check, tapos nalaman na hindi pala totoo, sila po ay sinasabi nila na sila ay ganun. Ano na po yun pagsisinungaling na po yun sa libro. Pagsisinungaling na po yun. Nagpresenta ka na Marino ka, Marines ka. Tapos hindi ka pala Marines. Pagsisinungaling na po yun. So, ewan ko anong hindi pa po natin alam kung ano ang magiging development sa hiling ni Mike Diferensya. Hintayin na lang po natin sa mga susunod na araw, baka next week. So, next. Ito po isang problema. Alam po natin next week, March 25, magsa-start na po ang trial proper sa usapin ng impeachment complaint ni Sara Duterte sa House of Representatives. At sabi ng kanyang abogado na si Michael Poa, ating baka para hindi tayo magkamali. Meron pong tinatanong sa akin kung mandatory ba na mag-appear ang si Sara Duterte sa kanyang mini trial doon sa House Committee on Justice next week. At sa palagay ko ay hindi po mandatory, pero siguro naman po kung siya po ay mag-appear doon sa mini trial at ipaliwanag ang kanyang sarili, siguro po yun makakatulong sa kanyang kaso. Di ba? Pero ang sabi po ng kanyang abogado na si Attorney Michael Poa, parang pag-iisipan pa niya. Pag-iisipan pa ng Vice Presidente ng Pilipinas kung dadalo siya sa kaso kung saan siya lilitisin. Yan ba ang behavior ng tao na gusto idepensahan, linisin ang kanyang pangalan, kanyang sarili? Yan ba ang 'di ba sabi niya gusto niya blood bath? Yan ba ang nagsasabi na magba-blood bath tapos hindi pala sisipot? Ano 'yun? Ito ba yung form ng mga Duterte talaga? Ito ba talaga yung kanilang modus? Yung maghahamon ka, tapos kung kakasahan ka na, aatras ka. Example, yung kanyang kapatid na bunso, si Baste Duterte, if we all remember, naghamon ng suntukan. Hinamon si dating PNP chief Nicolas Torre.
O, ano siya, kinasahan siya ni General Torre. Sige, gawin natin yung ating suntukan na charity para makatulong sa ating mga kapwa. O, yun na po yung instance na dapat ikaw yung nag-challenge, ay kasahin mo. I mean, di ba? Harapin mo yung challenge. Hindi po. Inindyan po ni Basti Duterte si General Torre. Ganun din po ganun din po yung kanilang kapatid, si Paulo Duterte. Nagsabi-sabi sa ICI dati na willing siya mag-testify about sa flood control, blah, blah, blah. Nung pinatawag na po si Pulong Duterte sa Infrastructure Independent Commission on Infrastructure, hindi din siya sumipot. At ngayon si Sara Duterte ito sa House. Magkakaroon po ng mini trial next week. Doon po sa House Committee on Justice. Para lang po, ito po kailangan na gawin. Kasi step by step na po ng House Committee on Justice ang proseso kung paano po mag-impeach ng isang opisyal. Dahil po sa mga bagong rules na inimpose ng Supreme Court last year. Dahil nga daw unconstitutional yung last year na impeachment complaint laban kay Sara Duterte dahil lang lumabag ito sa 1-year bar rule. Ngayon, wala na po yun. Sinusunod na po ng House Committee on Justice ang lahat ng bagong probiso na nilagay ng Supreme Court na steps para mag-impeach po ng isang impeachable officer. At ito po ang ginagawa ngayon kay Sara Duterte. By the letter po ang House Committee on Justice sa kanyang impeachment proceedings. At ngayon, nabasa na nga natin nung Lunes, yung as answer od cotelam niya, na pati ako po dismayado sa nabasa ko kasi hindi nga po yun answer. Hindi po yun mga answer sa mga ina-allege sa kanya na mga katiwalian. Hindi niya in-answer. Clarification po doon po sa third impeachment complaint, meron po itong 6 po yung grounds na nilagay nila doon na kailangan niya sagutin. Sa fourth impeachment complaint, 5 grounds dapat sagutin niya. Similar po yung mga may mga similarity po yung mga grounds sa third and fourth. Pero si Sara Duterte po ay nag-hire ng 16 po na abogado. At alam po natin na galing po sila, karamihan sa kanila ay galing po sa Fortune, Narvasa and Salazar. At sila po ay hindi basta-basta na law firm. Hindi ba lamang nila inisa-isa o dalawa ang isang impeachment ground at sagutin ito ng maayos? Wala ba silang ganun? Hindi po talaga. Ang basa po talaga sa ad cotelam answer ni Vice President Sara Duterte, parang gusto niya ipa-dismiss. Yun lang, papadismiss yung kanyang mga impeachment. At hindi po tayo magtataka kung next week, Monday next week, hindi po tayo magtataka kung tumakbo si Sara Duterte at magpalaban na naman ulit sa Supreme Court. Dadalhin niya yung kaso niya doon sa Supreme Court, i-questionin niya lahat ng gusto niyang questionin, jurisdiction, yung mga ganito, constitutionality. Hindi po tayo magtataka kung tatakbo siya sa Supreme Court next week at questionin niya. Dadalhin niya yung ad cotelam niya doon sa Supreme Court. Para lang manggulo, para ma-delay lang yung mga proceedings na ngayon ay iniisa-isa na ng House. So yun nga po,
Ang sabi ng kanyang abogado, hindi pa po sure. Walang kasiguraduhan na dadalo si Vice President Sara Duterte sa House of Representatives sa March 25. That is a Wednesday. At sabi nga, formal na po ito na imbitasyon. Papadalan sila ng imbitasyon, formal na po siya, imbitasyon, pati yung mga abogado niya. So, ang feeling ngayon is, malaki po ang posibilidad na hindi dadalo, hindi sisipot si Sara Duterte sa March 25. Nagpupustahan na nga po kami kung po darating yan. Ay ako po pumupusta na hindi po yan siya darating. Ang papadala po niya yung kanyang mga abogado. Yung 16. Kung ipadala po niya yung 16 niya na abogado, ay dapat sila ay preparado dapat po sila ay maging preparado sa gagawin sa kanilang cross-examination ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez. At sure ako na isasalang sila sa matinding tanungan kung bakit ganon lang kasabaw yung kanilang depensa sa kanilang kliyente. Yun, isa yun sa mga pangyayari na ini-imagine ko pag hindi nga sumipot ito si Sara Duterte sa mini trial next week. At ang isa sa mga indication po na na hindi siya hindi dadalo ang presidente sa House of Representatives kasi sabi nga ni attorney niya Michael Poa na wala daw ano ba tawag dito sa Tagalog? Kung sa English, nothing to gain. So kung sa Tagalog slang, wala daw madadaw daw si Vice President Sara Duterte kung siya po ay mag-appearance sa kanyang mini trial doon sa House of Representatives. Walang madadaw daw, nothing to gain, meron kang magigain. Meron siyang magigain. I don't know kung saan hinuhugot ni attorney Poa yung walang mangyayari, walang kabuluhan yung kung para kay Sara Duterte na hindi siya sisipot sa isang doon sa house. Ang magigain po niya ay yung image ng guilt. Yun yung kanyang madadaw daw. Ikaw na sabi mo gusto mong linisin yung pangalan mo sa tamang forum, sa tamang panahon, tapos hindi ka sisipot kung pinapatawag ka. Guilt. Kasi po yung taong malinis ang konsyensya at totoo, tunay po ang hangarin na linisin ang kanyang pangalan sa kahit anong lugar at oportunidad. Yan po ay dadalo at sasabihin na, oy, wala akong kasalanan, wala akong kinalaman, ito ang aking mga preba sa aking sinasabi na wala akong ginawang mali. Sa lahat po ng venue kung saan po yun po ay magka-count sa korte. Sa korte man or sa house, sa mga hearing. Kung ikaw po ay interesado na ipaglaban ang iyong sarili at linisin ang iyong pangalan at ayusin at yung i-correct ang reputasyon mo, lalong-lalo na kung gusto mong maging presidente sa 2028, you will grab the opportunity to be heard at the forum na legal. So kung hindi po siya mag-skip niya yung oportunidad na yan, may tinatago talaga siya. Oh. Takot sila. Ang sinasabi dito is ayaw nilang matanong si Sara Duterte. Ang argumento ng depensa ni Sara Duterte is doon sa house daw
hindi daw bawal daw yung cross-examine witness directly. Yung mga witness laban kay Sara Duterte, hindi daw po nila pwede tanungin. Tapos ayaw nila na nililimitahan sila. Ayaw ng hindi pa nga kayo nag-a-attend, iniisip na niyo yung mga limitations. Galing. Tapos sinabi po nila na yung the burden of proof lies daw sa yung mga nag-aakusa. At yun na gusto din nila na sa Senado talaga ma-full trial. Oh. So ngayon, syempre po pag hindi dumalo, may mga consequences po kung hindi dumalo si Sara Duterte sa House next week. At ito po isa sa mga mangyayari, posible po mangyari, ay yung tinatawag na fast tracking ng kanyang kaso sa Senado. Magbobotohan na po sa plenary. Oh. Magbobotohan sa plenary at malamang ang aking sa tingin ko yung itong ginagawa nilang pagsabi na hindi sila dadalo, ito po sign of defiance na po ito. Defiance to sa ating mga rules and regulations. Defiant siya. Hindi po ito nakakatulong yung defiant stance niya. Hindi ko alam kung bakit ito yung pinili na stance or strategy ng kanyang depensa, yung pagiging matigas ang ulo. Anyway, kung yun talaga yung tingin nila na makakapanalo or makaka-acquit kay Sara Duterte, sige, go. Pero sa tingin ko po, sa second, baka malakas yung kutob ko, na sa ikalawang pagkakataon, mai-impeach naman po si Sara Duterte sa House of Representatives kung darating po yung dadating na po sa botohan doon sa plenary. For the second time around, baka again, siya po ay ma-impeach sa House. At iaakyat po ito agad-agad sa Senado kung saan po forthwith na masisimulan po ang kanyang impeachment trial at alam po natin sa impeachment trial, wala na pong visa yung bank secrecy law doon at mabubuksan po ang kung ano ang hihilingin na buksan. At ang puntirya po, isa sa mga pinupuntiryang buksan ay ang mga bank records ni Sara Duterte. Yun, ang katotohanan na makikita na natin. At hindi lang po kay Sara Duterte na bank accounts or financial records ang masisilip. Posibilidad po na masilip yung bank records ng asawa niya, mga kapatid niya, ama niya. Kasi yun po ang nangyari nung kaso, nung impeachment trial di dating Supreme Court Justice Renato Corona. May precedent po. Hindi siya ma-exempt niyan. Si Sara. So, magpapalaban na lang siya sa Supreme Court kung saan alam natin na karamihan doon appointed na kanyang ama at magpapalaban siya doon sa mga aliado ng yung Duterte block na nandoon sa Senado minus si Bato de la Rosa na hindi pa nagpapakita since November. So, medyo matatagilid siya kung magbobotohan sa Senado kung may mag-a-absent na kanilang kaalyado sa politika kagaya ni Bato. So, ang tanong, i-risk ko ba ni Sara Duterte yung posibilidad na ma-impeach siya sa Senado at tuluyan ng maging disqualified, perpetual ban na tumakbo sa kahit ano pang elected position sa gobyerno? Would she gamble? Would she risk it? Does she know her numbers? Sigurado ba siya sa kanyang numero sa Senado? Pag ang sagot ay hindi, tagilid siya sa Senado, hindi niya maaasahan yung inaasahan niya doon,
lalong-lalo na kung mabulalat na tanan na lahat ng ebidensya laban sa kanya, na isa doon mismo siya ang gumawa. Siya yung ebidensya mismo, yung kanyang pagbabanta sa buhay ng presidente ng Pilipinas. Kung ang ebidensya, ang ultimate fact, siya. Paano yan? So, hintayin natin kung sisipot or hindi. Ako po ay ano na sa aking mga kaibigan, nagpumusta po na ako. Nagpustahan na po ako sa mga kaibigan. No, ang aking pusta ay hindi po yan sisipot doon sa House of Representatives sa March 25. Kung sumipot siya, siguro, kung matalo ako sa aming pustahan, kung sumipot man siya, sigurado naman po na manggugulo siya doon. Remember, yung one time na sinabi niya, she may not like my answer. She may not like my but I am answering. Ganon po yung dadadali niya doon sa hearing. Magpipilosopa siya doon. Ganon po yung style niya. Magwawala siya doon. She may not like me. She may not like what I am answering. Ganon yun. Expect that. So, balik tayo kay Alcantara. District Alcantara. Henry Alcantara. Pasensya na po. Ako po ay hindi pa po maayos ang pakiramdam. Pero kailangan po ninyo to malaman. Ito po ay regarding din po kay Alcantara. Siya po ay pinapatawag po siya sa March 24 sa Sandigan Sandigan Bayan 6 Division sa March 24. Ito po ay, yung sinabi ko kanina, ito po ay kaso yung sa Oriental Mindoro. Ang amount po itong project na to, flood control project, ay 289.4 million pesos. At malversation po ito ang dahil po substandard po yung road dike project doon sa Nauan Oriental Mindoro. Alam natin na state witness na po siya ngayon doon sa mga kaso sa Bulacan. Pero ito po iba naman po. Kailangan po siya mag-appear dahil sa kaso na to. So, alam po natin na isa rin po na former sino ba to? Former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, nag-testify din po noong March 17. Sinabi niya po na sinabi po niya doon na naka-receive po siya ng 100 million pesos bilang balato, kickback, galing kay dating Representative Saldico. At ang conduit po, ang bridge, ang bridge noon ay walang iba si District Engineer Henry Alcantara. So, meron pa tong kaso si Alcantara na kailangan niya harapin next week. At yun nga po ghost project po. Ghost project po itong sa kanyang sa Nauan Oriental Mindoro.
Iba po itong kaso na to doon sa Bulacan. Ay, ako, masakit sa ulo, no? Masakit sila sa ulo. Masakit sila sa ulo, pero madami silang pera. Ganun. At sana po, ayusin na maayos na to. Kung pwede lang po hilingin natin na malinis na po sana ang DPWH. Ang nakakatakot na kasi po isipin kung ito po ay nangyayari sa Bulacan. Sa Bulacan province ng DPWH na doon, yung iba pa pong mga DPWH po sa ibang mga parte ng bansa, baka ganun din ang meron din silang mga ganitong mga scheme. Pero siguro dito lang po talaga sa Bulacan, nakitaan talaga sila ng grabe. As in, siguro ito na yung pinakagrabe. Kaya nasilip-silip sila dito sa Bulacan. At yun nga yung masakit isipin na ito po ay mga pinagkatiwala ng gobyerno, mga pinagkatiwala ng mga tao na magsilbi sa taong bayan tapos gaganituhin tayo. So, ewan ko kung anong mangyayari kay Alcantara. Hindi lang naman siya sa isang kaso, madaming kaso. Sana pagbayaran nila yung mga pinaggagawa nilang kabustugan. Kagaya niyan. Gagawa kayo ng substandard na mga dike. Tapos kung darating yung darating ang dilubyo, instead na makatulong, mas makapahamak pa sa mga Pilipino. Di ba kayo ng konsyensya niyo? Konsyensya na lang. Sige. So, yun nga, hindi pa tapos ang kwento kay Alcantara. Madami pa siyang hinaharap na mga something-something. Ito sa mga panghuli nating topic. Sa mga dyan, sa mga users, sa mga cellphone users, ang naglabas po ng balita. If i-phase out na po, if i-phase out na po ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, ang haba naman ito, CICC, nagtatarget po na if i-phase out na po nila ang 2G at saka 3G mobile. At by the end of the year, 2026. So, mapipilitan po tayo bumili ng mga 4G, 5G. Kasi i-phase out na yung mga 2G. Ano ba itong 2G? 2G, 2G and 3G. Signals. 2G and 3G are currently being phased out dito sa Pilipinas. Ang 3G po ay ang 3G po ay mandated na for full shutdown nationwide by December 31, 2026. Ang 2G networks ay pwede pang active sa mga ibang mga lugar para support basic. Ito po yung analog, yung 2G. So, sana naman ayusin na yung analog. Kasi sometimes yun po useful po yung analog eh. So, yung 2G po is active pa sa ibang sa mga rural areas. Kasi nga po, kailangan po yun sa ATM. ATM machines, saka yung mga kailangan po yung 2G. Yun po yung pinaka-basic na signal. So, yung NTC po, yung NTC at saka Globe at Smart ay implementing na, ongoing na po yung decommissioning nila. 3G sunset, 2G status
Ang 3G sunset daw ay full nationwide deactivation required by the end of 2026. At yung D2, update po yung D2 carrier, dito ba? Hindi dito na carriers ba? Ay tinanggal na po yung kanilang 3G entirely. Yung 2G status sa shutdown po, pero kailangan po silang gumawa ng ibang separate timeline. At kasi critical nga po yung 2G sa mga backup emergency alerts, yung mga ganon. Lalong-lalo na kung ang yung lugar liblib at wala, hindi po marireach ng 4G at 5G na coverage. So, importante po talaga yung 2G. Kasi yun yung pinaka-basic, pinaka-easy signal. So, ginagawa po ito dahil para ano po kasi yung text cam, ano na po yung text cam dahil po piniprevent na po yung mga text cam at ina-exploit nga ng text scamming yung 2G at saka 3G. So, kaya po sila naisipan na i-phase out itong dalawang coverage na to. So, kung hindi pa kayo po maka-afford ng mga 4G at 5G na mga cellphone, ito po yung mga cellphone na pwede niyong gamitin, lalo-lalo na kung malayo kayo at 2G lang ang kaya ninyo doon. Maghanap po kayo. Maghanap po kayo ng original na Nokia 3310. Yun po. Alam po ninyo yung mga batang late 90s hanggang early 20s, Nokia 3310. Dati po, pumapalo po yung presyo ng Nokia 3310, mga 10,000, 15,000 noon. I remember pa. Pero ngayon po, pumunta lang po kayo sa mga online sites, kagaya ng Lazada at saka Shopee. Meron po kayong makikita doon na Nokia 3310 na na lang, less than 2,000 pesos. Mga 1,000 pesos. And yun po, kung kayo po ay nasa liblib na lugar at yun po ay ang coverage lang na kukuha po ninyo ay 2G. So yun po. Again, pinipace out na po ng CICC, Cybercrime Investigation and Coordinating Centers, ang coverage 2G at saka 3G. By the end of this year, so meron po kayong panahon na mag-switch sa mga telephone na 2G kung 2G lang po yung coverage ng inyong mga lugar. Kasi yung 2G po medyo mahihirapan po sila tanggalin talaga yun. Kasi yun po yung pinaka-basic. At yun po yung inaasahan ng mga tawag dito? ATM. So, yun po, wag po kayong magtaka kung mawala na po kayo ng 3G signal sa inyong mga lugar. At mapipilitan kayo mabumili ng mga 4G at 5G, lalong-lalo na po kayo kung nandun po kayo sa urbanized areas na po. Pero kung hindi pa rin po kayo, nandun po kayo sa mga 2G coverage, yung sinabi ko na cellphone, yun po yung makakatulong sa inyo na cellphone. So, yun po ang latest natin na mga news na baka hindi nyo napansin, kaya pinapapansin ko sa inyo. At sana po, bago po ako magtapos, salamat po sa aking mga kasama. Salamat kay Nyolo na ngayon po ay nagliliwaliw sa ibang bansa. Alam namin, pasalubong Nyolo, wag mong kalimutan pagbalik mo. At kasama ko po si Admin Rich at si Banat Boy. Huwag po ninyo pong kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe
dito po sa TPL4 podcast ko. At hanapin niyo po lang yung TPL3. So mga nalilito po, yung TPL3 po wala na po yan sa Facebook. Nandito lang po sa YouTube. At wag po ninyong kalimutan po mag-follow, mag-subscribe nga po sa aking mga kasamahan. At kung gusto po ninyong makinig ng mga balita na hindi po ninyo na mamataan, ay dito mag-tune in lang po kayo sa amin dito sa YouTube, sa aming sarili-sariling mga channel. At kasi po kailangan po natin, ginagawa po namin ito para labanan po ang fake news. Yun po. Wala nang iba pong kundi maghatid ng tamang impormasyon sa ating mga kababayan at para labanan ang fake news. So hanggang dito na po ako ulit, TPL4, The Political Labandera 4.0. Salamat po at I will see you all bukas po Sabado. Kami po ay I believe meron po kaming collaboration bukas ng gabi at samahan po ninyo kami bukas ng gabi. Salamat. I will see you all later. Salamat po. And have a happy weekend. Have a happy Friday. Friday everyone. Bye-bye. Salamat.